Pinalitan nyo pala yung aircon nyo dito, no? Ano na pala? Stand alone. Yung laundry namin today more on mga bed sheets and comforter. Yan. Once a month, pinapalitan namin yan. Ito yung mga kumot namin. Ito, bed sheets. Yan. Sinaluan na namin ng kaunting damit para hindi naman sayang yung babayaran. Yan, inaabangan na tayo ni ate. Good afternoon, vlog. January 30. So, tomorrow, last day na ng January, tapos February na. So, kaka-workout lang natin. And maganda ang ating weather, no? Medyo gloomy pero lumalabas-labas yung araw. Parang wala namang sign na uulan. Ayun. Tapos, yun, since tapos na tayo mag-workout, mini lunch tayo dito sa ating usual tambayan. Pero may pupuntahan muna tayo. Ayun. So, pupunta lang tayo sa skin station. May pinasuyo si Mrs. Magpapa-appointment siya ng skin care service. Yan. So, 'di ba? Kahit na nagkakaedad tayo. Ewan ko kung nagkakaedad na ba yung Mrs. ko. Nasa mid-30s siya eh. Tayo 40s. Pero, yan nga no. Ang kagandahan kasi kay Mrs. Inaalagaan niya regularly yung skin niya. So, sa bahay, matyaga siyang ano-anong mga nilalagay sa mukha niya, no, sa katawan niya para ayun, always looking younger yan. So minsan dinadamay niya ako. Nilalagyan din tayo kung ano nilalagay sa mukha natin. Ayun. Tapos ito, isa to sa regular niyang ginagawa. May mga nagpapa-skincare service siya. So which is pupunta tayo ngayon, magpapa-appointment tayo para sa kanya. Ayan. So si Mrs. kasi nasa ano ngayon, nasa Alabang kasama yung isa sa kaibigan niyang mommies, mga teammate ni Pixar sa baseball. So ewan ko anong ginagawa nila, basta meron din silang something appointment doon, no? So kaya tayo yung pinakiusapan makipag-set ng appointment dito sa skin station. So dito sa lower ground floor ng South Mall, nandito lahat yung mga mga skincare service, barbershop, kung ano-ano, medical something yan. Ito sa dental. Yan. So dito tayo. Skin station. Hello po. Magpapaset po ng appointment para sa asawa ko. Pinakiusapan ako eh. Set na. 6:30. So, kayo na lang ko-contact sa kanya. Mag-notify naman kayo. Okay. So, basta okay na yun. Ayun, blueberry. My favorite. Since active naman tayo sa ating pagfa-fasting, so pag oras na sa akin para kumain, natapos na yung oras ng pagfa-fasting ko at ready na akong kumain ulit, most of the time, itong yogurt ice cream and with blueberries ang unang-una kong kinakain. Yan. And then, kasabayan ko na lang ng aking mga usuals na snacks, no. Yun, most of the time din hindi tayo nag-heavy meal. Sa mga dinner time pa yun.
Pero minsan, yun nga, pag may okasyon, kung hindi man ito yung una natin kinakain, diretso na tayo kung anong handaan. So parang yun yung lumalabas na cheat day ko. Pero naaayon pa rin sa fasting, no? Nagkakaiba lang yung mga types ng food na kinakain ko. So ano na may isang taon ko na rin ginagawa to. Nag-start ako last year kasi nga yung nagpa-check up tayo, ang taas ng cholesterol levels natin, no? Pero since noon, nag-start tayong mag-intermittent fasting. Nag-start ako ng 12 hours muna. And then napaangat ko ng 13 hours, 14 hours. Ngayon, masasabi ko, medyo consistent na tayo sa 16-hour fasting period ko. So, again, pagkatapos ng 16 hours, ito yung una kong kinakain. Madalas. And ang masasabi ko naman, yung results na nakuha ko is nakuha ko yung timbang na gusto kong yung ma-achieve, yung timbang nang hindi ako nagkakasakit. Nakuha ko siya by fasting. Yung lakas ko habang during fasting times, di ba nag-workout tayo? Hindi pa ako kumakain ng anything nun. Pero yung lakas ko, yung energy ko, hindi bumaba. Same pa rin. In fact, parang feeling ko nga, energized pa rin ako kahit hindi pa ako kumakain. So, ang ginagawa ko lang, during the fasting times, pagising ko ng umaga, iinom lang ako ng warm water or normal temperature water. Hindi ako umiinom ng cold water. And then that's it. Pero yung iba, pag nagpa-fasting, pwede naman daw uminom ng black coffee. Black coffee, diba, no sugar yata yun eh. Pero hindi kasi tayo nagagano. Ano yun during fasting times. And then, yun nga napansin ko rin na bukod sa habang hindi pa tayo kumakain, nandun pa rin yung lakas natin, hindi tayo nanghihina. Tapos, pag ready na rin ako kumain, natapos na yung fasting, sometimes, yung gutom mo, yung pinoproject mong gusto mong kainin, yung pinaplano mong gusto mong kainin, for example, gutom na ako, gusto ko magdalawang cup of rice, no? So, nakakaisang cup of rice pa lang ako, parang feel ko busog na ako. Hindi ko na ngayon makakain yung extra cup of rice. Para bang sinanay na rin yung katawan ko na wag lumamon. Ganon. Pero, may times pa rin na yun, napapalamon tayo. Lalo na pag ang weakness ko kasi Chinese food. Yan. Pag nilatagan na ako ng yang chow rice, nako, matik cheat day ko yun. Lalamon tayo. Yan. Pero yun nga, most of the time, nag-one rice na lang tayo. Minsan di ko nga maubos yung one rice eh. Pero minsan 1.5 rice, ganun. Magulo. Pero ang napansin ko, hindi na ako consistent na 2 cups of rice or more than. Hindi na ako consistent na lamon ng lamon. So, ayun. Okay, dito na naman tayo sa ating favorite spot. Iced coffee time. Tambay time. Tatambay muna tayo. And habang tumatambay dito, lately ang hilig kong ginagawa is manood ng mga reels. Yan. Kasi diba pag nanood tayo ng reels, minsan nagugula tayo 30 minutes, 1 hour na, no? Naubos yung oras natin sa kakanood ng mga iba't ibang klaseng mga reels. So yun yung late yung bisyo ko pag tumatambay ako dito. Ayan. Ayan. At dahil kahapon ng Chinese New Year, tapos na. So, in a few days, mawawala na rin to. Abangan natin yung susunod na ipapalit nila. So, for March, di ba, graduation ng mga estudyante.
Hindi ko alam kung yun yung magiging theme. Kasi di ba kung naglalagay ng display ang SM, depende sa papalapit na okasyon. So, yun. Ano ba ngayon? Oh! Okay, alam ko na. Baka Valentine's Day ang susunod sa Feb 14. Tingnan na lang natin kung tama tayo. Okay. Alis na tayo. Tapos na tayong tumambay. Nakarami-rami rin tayong napanood kung ano-ano. So, ang gagawin natin next is pupunta na tayo sa Fresh Options. Mag-ano na tayo. Bibili na tayo ng mga kailangan sa Ready Hit Go kasi may mga additional orders tayo. Mga nagpahabol, mga clients natin. So, tuloy-tuloy naman yung message namin kay Chef Ed. Ina-update na kami sa mga ingredients na kailangan, yung ilan ng kilo ang idadagdag natin sa karne. So, yun, in-update na tayo. Kausap niya rin si Mrs. So, ang next na gagawin natin is... Teka, naliligaw tayo saan tayo nag-park. Ito. So, ang next na gagawin natin ngayon is pupunta na tayo sa Fresh Options. Bibili natin yung kulang na karne, no? Hindi naman actually kulang, dagdag pala yung mga habol nating clients. Kuya, thigh fillet meron? Meron, sir. Oo. Bali with skin. So itong kailangan natin. Thigh fillet. So may iba naman tayong option. Kung wala daw thigh fillet, leg fillet, which is meron din sila. Ha? 250 grams po kung isa. Sige, okay lang yan. Mas maganda ng sobra ng onte kaysa kulang. May whole chicken sila. Ito, pork. Ayan, pork chop po. Hilig natin, Atoy's pork chop. Tapos beef. Yan, mga kaldereta. Meron din sila ditong ready to hit ulam eh. Parang ready hit go natin yan. May sisig, kare-kare, kaldereta. Ganyan din sa atin eh. Alright. Meron din silang mga gulay. Para na rin palengke, no? Para na rin tayo nasa palengke. Yan. Tapos grocery. Parang grocery na rin. May mga, ito yung mga sahog. Ketchup, yan. Nor seasoning, breading. Kumbaga, one-stop shop na rin, no? Pag bumili ka ng karne, anong klaseng putahe yung gusto mo. Doon, mantika. Okay. Tayo na lang natin si Kuya. Tapos, kakash ko na lang muna. Pa-points na rin, ha, sa number. boss. Lahat na yan? Total? Opo. Okay. Laundry pickup. So by this time tapos na yun. Kasi kanina ang maaga pa natin dinala.
And alam na naman ni na ate yun. Basta maaga natin dinala. By this time, ine-expect na nila tayong pumunta ron para i-pick up. So, dahan-dahan lang tayo. Okay. So, alright. Ayan, malinis ng ating comforter. Di ba? So, ayun. Salamat sa panonood ng vlog. Tapusin ko muna yung vlog for today. Okay. Pag-uwi natin, papahinga lang tayo saglit. Magtutupi pa tayo. Tomorrow, Ready Hit Go Luto with Chef Ed. Over the weekend, magde-deliver naman tayo yung mga lulutuin ni Chef Ed bukas. So, happy weekend sa inyo. Enjoy itong Chinese New Year. Tapos na yata. Valentine's Day, malapit na. Hanap na kayo ng mga ka-date nyo. Sige po. See you sa susunod na vlog. Back in action. Lumpiang tikoy. Usually, ano lang naman to eh. Egg and tikoy, di ba? Nakaano sa plato. Pero sila, ginawa ni na ate. Nilagyan nila ng wrapper since nagbi-business naman tayo ng lumpiang Shanghai. Ginamit nila yung mga wrappers ng lumpia dito sa tikoy. So, sarap. Kung hey Fatchoy, sige na, totoo na to. See you sa next vlog.